Magandang buhay mga katiats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa urban legend ng Yamashita Treasures. Kayo ba'y maniniwala na talagang merong mga Japanese treasures na ibinaon dito sa Pilipinas? O hindi? Ito ang isang video na magsasabi na meron talagang Yamashita Treasures. Ito ay in-upload noong 20 year 2000 pa sa YouTube at hindi vlogger ang nag-upload nito. Ang nag-upload nito ay yung nakakuha. Ngayon ay kumakalat lang ito at inaangkin ng ibang vlogger na sa kanila daw ang video na yan. Pero actually ay anonymous ang nag-upload niyan. Hindi nagpakilala. Okay, kaya hanggang ngayon ang Yamashita Treasures, lalo na tayong mga treasure hunter, ay hinahanap pa rin natin dahil totoo yan. Kahit dito sa akin, meron akong kababayan na talagang nakakuha niyan. At mayaman na ngayon. Kaya napakatotoo. At kung sino mang tao ang magsasabi na hindi ito totoo, sasabihin ko siya ay gago. Yan lang. Kasi totoo naman talaga yan. Okay. Ang ano dito, ang ating pag-usapan ay tungkol sa hatian. Halimbawa kung kukuha ka ng permit, magkano ba ang babayaran mo at ano ba ang hatian sa treasure hunter, sa grupo ng treasure hunter, sa may-ari ng lupa at sa gobyerno. Okay. At totoo nga ba itong tinatawag na satellite scan? Dahil dito sa susunod na clip nito ay merong treasure hunter na galing sa British, sa Great Britain, at sabi niya ay merong special satellite for treasure hunting. Meron daw ginawa ang Britain sa Inglaterra na satellite para lamang mag-focus sa mga lugar na merong ginto. Gaano nga ba katotoo ito? Atin pakinggan ang sinasabi ni Mr. Eliseo Si ngayon. Eliseo Cabusaw Jr. Nakakuha raw siya ng tip mula sa isang 90-year-old na US immigrant na kabilang daw sa mga nagbaon ng Yamashita Treasure. Ayon daw sa tip na kanyang nakuha, ang nakabaon daw doon, tinatayang 7 truck ng mga ginto na ang halaga katumbas daw ngayon ng bilyong-bilyong piso. Okay, tika lamang. Yang 7 truck ng gold o 10 truck ng gold ay talagang alamat lang yan. Dahil ang totoong 7 trucks of gold ay nakuha na. Yan ang sa Teresa. Nakuha niyan ay American Treasure Hunter na commissioned by FM. Commissioned by Apolacay, si Robert Cortez or kilala natin as Bob Cortez. Robert Cortez ang totoong pangalan niyan. Isang mining engineer sa Amerika at expert sa treasure hunting. Napasok yun ni Bob Cortez ang tunnel na yun at nakita niya mismo sa kanyang mata 7 trucks na mayroong karga ng mga boxes. Pero hindi niya nabuksan kasi ayaw siya palapitin. Hindi siya nakalapit doon sa trucks at siya ay pinauwi na sa Amerika. Pero yun ang last na nakita niya sa kanilang napasok na tunnel sa Teresa in Quezon. Kaya merong 7 trucks, totoo yan. Pero hindi tayo sure kung lahat ng karga noon ay mga ginto. Pero sa mapa ng Teresa ay meron talagang nakalagay na assorted na kayamanan sa Teresa Tunnel. Merong Golden Buddha, merong kahon-kahon ng gold bars, merong coins, silver coins, at merong gemstones. Kompleto yun kasi Imperial Treasure Site. Kaya ang mga nagsabi na hindi totoo ang Yamashita Treasures ay mag-research kayo ngayon at manood kayo sa mga vlog ng mga treasure hunters para maliwanagan ang inyong kaisipan. Okay, ngayong itong balikan natin yung 10 at 7 trucks. Meron talagang mga treasure na hinakot ng mga trucks. Isuzu Type 90 ang mga truck na yon. At may lulan talaga ng mga gold bars. Pero hindi ganyan karami na 10, 7.
Meron lang 2, 3, isa na pinasok sa mga tunnel. At kahit dito sa amin, ay merong legend na ganyan, na mga trucks na pinasok sa tunnel and then pinasabog ang bundok para mag-collapse at natabon sa mga trucks. Okay, balikan natin ang video. Of the members of the group is a big construction guy, no? Meron siyang access sa Europe satellite, and that satellite was used to focus. In 3 days time, they validated the presence of gold bars. Okay, so balikan natin yung sinabi niya na satellite focused sa isang lugar at ma-validate nila kung ilang gold bars. Ito ay atin sasagutin using research sa internet at hindi yung sabi-sabi lang na makikita ang gold bars. Hindi yan totoo. Hindi totoo na makikita ang gold bars. Kasi sa scanning, ang lumilitaw ay kulay lang at hindi gold bars. Okay. Ito atin muna balikan ng kanyang sinabi about satellite. Access sa Europe satellite, and that satellite was used to focus. In 3 days time, they validated the presence of gold bars. Wow. So ito, sagutin natin yan. Meron akong research dito na ginawa about LiDAR. Ang LiDAR ang ginagamit kasi yan sa mining na technology. Isang uri yan ng scanner na nakakabit sa mga satellite, ang LiDAR. Kaya atin sagutin ito. Kung totoo na makukuha ng satellite sa pag-scan ang mga nakabaon na yan na gold bars na malalim. Tingnan, narito ako sa treasurenet.com na mga blogs about scanners at scammers. Itong una ay meron daw siyang kaibigan na nag-i-scan in real time, nakikita daw ang laman, gold bars o hindi. Yan ay scam. Kasi hindi nakikita sa satellite ang gold bars kasi yan ay nakabaon. Ang tanging makikita lamang ng satellite ay true color coding. Kung malaki o mataas ang content ng minerals ng lupa o hindi. Mamaya atin pag-usapan yung LiDAR technology na ginagamit ngayon sa mina. Ang mga mining companies, bago sila nagmimina, ay gumagamit yan ng drones or satellite na lumilipad sa area at may dalang LiDAR detector. Ang LiDAR detector ay scanner yan. Mag-scan sa surface ng lupa. At merong limited deep range. Limited lang ang lalim ng LiDAR na makapenetrate yung laser sa ilalim ng lupa kasi nahaharang yan ng mga bato. Kung vegetation lang, mga dahon, ay kayang tagusan ito. At yung lupa na normal na walang mga bato-bato ay kayang tagusan ng laser. Pero kapag may mga nakaharang na malalaking bato, ay hindi makapasok ang laser. So, hindi possible na makapag-scan ang satellite scanner ng malalim kasi meron ng mga bato. Pero kapag mababaw lang, 2 meters, 1 meter, ay kaya yan ng satellite kung walang mga bato. Okay, ito rin, pangalawang nag-post ng kanyang comment. I have a numerous friends scammed by the satellite imaging guys. Ayan, totoo yan. Ako meron akong kaibigan sa isang mayaman na tao sa Dinagat Island. Pinakamayaman yata doon. Ay nagpa-satellite scan siya. 25,000 ang ibinayad niya. Satellite scan kasi ayaw niya maniwala sa ating mga scanners na dala-dala. Gusto niya yung galing sa satellite. Kung totoong may satellite. Baka Google Earth lang ang ginamit niyan. Nakakunik lang sila sa Google Earth at wala talaga silang gamit na LiDAR technology. Ang LiDAR isang gadget yan na ikakabit sa drone or sa satellite para kukuha ng imaging sa lugar na prospect for treasures. National Museum at sa lokal na pamahalaan ng Baguio, kumuha ng permit si Eliseo para maghukay. If ever na positive, ang sharing would be 30 sa national government, 35 sa finder, 35 naman sa city. And then sa amin lang, na pagkatapos ng whatever,
Teka, nagkamali yata ng kwento tong babae. Paano nawala doon ang may-ari ng lupa? Ating balikan. Ang hatian dito dapat ay 30 sa government, kasama na diyan ang city. And then 35 sa treasure hunter at sa financer, and then 35 sa may-ari ng lupa. So yan, klarong-klaro yan. Pero dito sa sinabi ng babae, ay nawala yung may-ari ng lupa. Pakinggan natin muli. Would be 30 sa national government, 35 sa finder, 35 naman sa city. Oh, And then sa amin lang, na pagkatapos ng whatever, whether it's positive or negative, nawala yung may-ari ng lupa. Naku, kawawa. Kaya kung sino mang may-ari diyan ng lupa, sumama kayo sa pagkuha ng permit sa DNR kasi hindi kayo kasama sa hatian. Sa gobyerno lahat sa city tsaka gobyerno. Ngayon, merong sinabi dito na as a code of ethics sa mga treasure hunter, dapat tabunan natin muli ang ating mga hinukay. Ito yan. talagang ayusin niya yung ginalaw niyang property. At nito lang katapusan ng Marso, nagsimula ang exploration. Kung positibo ang madedetect ng mga metal detector, dun pa lang magsisimula ang excavation o paghuhukay. Pinahihintulutan ang paghuhukay sa loob lang ng 60 days. Ito ang hindi maganda. Kasi 60 days lamang. Kasi naman ang totoo sa paghukay ng mga Imperial Treasure Site ay aabutin niya ng 1 taon. Ang iba nga dyan ay umaabot ng 2 taon. Kasi hindi yan basta-basta. Meron kasing maligaw ka ng direksyon and then restart ka na naman. Mali yung entrance kaya gagawa ka na muli ng entrance. Kaya hindi ganyan, hindi kasi mga treasure hunter tong nandyan sa DNR. Kaya hindi nila alam gaano katagal. 2 months time ay hindi siya sapat para sa paghukay ng mga big deposit. Ito naman tong mamang gunggong na ito, sinabi ko na gunggong kasi walang research ito. Sabi niya hindi raw dito sa Pilipinas ibinaon ang Yamashita Treasures. Isaan nga ba ang huling digmaan? Digmaan sa karagatan at himpapawid, lahat dito yan nangyari sa Battle of the Leyte Gulf kasama na ang Surigao Strait. Kaya karamihan ng mga treasures ay nandyan talaga sa Leyte at dito sa Surigao. Pakinggan nga natin tong mamang to, pampagulo to Samantala, pinabulaan na naman ng historian mula sa University of the Philippines na totoong may Yamashita treasure. Imposible raw kasi itong makarating sa Pilipinas. Lalo pat ang pinakamalapit daw na daanan pabalik noon sa bansang Japan para sa hukbo ni General Yamashita ay ang mga bansang Taiwan at Vietnam, hindi ang Pilipinas. Mali rin siya dito. Sa Indonesia at Malaysia ang daanan ng Japan at hindi nga makadaan ng Japan diyan sa karagatan na yan kasi nandyan na ang submarino ng Amerika. Kaya napilitan ng mga Hapon na dito na lamang ibaon sa Pilipinas. Yun ang plano nila na talagang ibalik sa Japan yung mga ginto dalhin doon. Kasi isa naman yun sa plano ng giyera na kukunin nila ang kayamanan ng buong Asya. Ngayon, dahil dito sila na stuck sa Pilipinas. Kasi dito yung huling giyera ng battleships, naval battle ng Amerika at Hapon, pati aerial, pati yung mga kamikaze, dito na yan nangyari sa the Battle of Leyte Gulf and Surigao Strait. Kaya napilitan na dito na talaga ibabaon nila. Hanggang 1944 sila nagbaon. At hanggang pag-surrender na araw ay nagbaon pa rin yung iba. At 175 treasure site lahat. At kung nagbasa lang ang taong ito ng mga libro about treasure hunting, ay malalaman niya na totoo. At kahit kung makakita siya ng isang mapa na totoo, katulad ko, may mga hawak ako na mapa, ay talagang maniniwala ka kasi may pangalan naman ng lugar kung saan ang mapa na yan. Kaya comment nyo lang mga katiyats, maniniwala ba kayo na
Hindi sa Pilipinas ibinaon ang Yamashita Treasures. Kung maraming mga ginto na kulimbat ang mga Hapon sa Southeast Asia, ba't nila itatago sa Pilipinas bago dalhin sa Japan, di ba? Hindi ito strategic. Ano yung strategic na yan? Nagkagulo na nga. Hinarang na nga ng Amerika ang karagatan. Nakaposisyon na ang mga submarino. Wala nang lusot. Kaya dito nga ibinaon lahat. Ay nako. Hindi pa kasi ito hindi pa ito isinilang ng kapanahunan ng gera, kaya masasabi niya ang mga ganito. Southeast Asia, ba't nila itatago sa Pilipinas bago dalhin sa Japan, di ba? Hindi ito strategic. Yamashita Treasure na natagpuan sa Baguio ay hindi talaga number 1, Yamashita Treasure, at number 2 ay hindi patunay na maraming ginto na nakalibing sa Baguio City. Kaya pati yung kwento ni Rogelio Rojas ay sinira niya, hindi raw totoo. Hindi raw number 1 na kwento yun about treasures. Siguro kung pag-usapan ng Surigao Treasures sa Magro, yung Tandag, Surigao del Sur, ayaw pa rin maniwala nito kahit nandyan sa Ayala Museum. Kaya comment nyo sa ating comment section ang masasabi nyo sa video ito. Ako'y magpaalam na mga ka-TIADS. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. And God bless us all.